Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Bato de la Rosa ready raw sa pag-aresto ng ICC sa kanya? At may plano pa raw itong puntahan si Digong doon sa The Hague, na kung saan nandoon ang headquarter ng ICC. Grabe, ang lakas ng loob ng kalbong ito. Pero totoo ba itong mga sinasabi niya? Baka pautot at puro ampaw din ang mga ito, at kung dumating na ang oras na dadakpin siya, magtatago siya sa likod ng kortina ng Senado. Anyway, nagtatapang-tapangan na naman itong si Bato, duwag naman harapin ang ICC. Anyway, para po sa iba pang mga sinabi ni Bato, panoorin po natin ito. Plano ni Senator Ronald Bato de la Rosa na bisitahin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa the Netherlands bago o pagkatapos ng May 2025 elections. Sa panayam kahapon kay Senator Bato, sinabi nito na susubukan niyang mag-apply ng visa at kung mabibigyan ng pagkakataon ay dadalawin niya ang former president na ngayon ay nasa detention facility ng International Criminal Court. Nang matanong naman ang senador sa posibilidad na maaresto siya sa oras na bisitahin niya ang dating Pangulo, sinabi nito na wala itong magiging problema sa kanya. Sa Mindanao at saka sa Visayas, so nandun ako sa invitation nila, pinuntahan ko sila. Sir, nagpre-prepare po ba kayo if ever may warrant, like may legal team na kayo na namamata at parang nagpikiller na kayo sa mga abogado? Meron na rin. Handa tayo. In fact, yung ginawa nga natin na petition sa Supreme Court, di ba, pending pa. Hintay natin yun. That's one of my preparations. Yung ginawa natin petition sa Supreme Court. So kung meron nga pong warrant, sir, how do you plan to confront it? Pupunta po ba kayo or lalabanan nyo rin sa court? You will assert na dalhin kayo sa court? As I have said, hindi ko ni-recognize yung jurisdiction ng ICC. If yung warrant na yan ay galing sa ICC, to hell with them. Pero kung warrant na yan ay galing sa ating local court, respetuhin ko yan. Kapag galing sa Supreme Court o galing sa RTC, respetuhin ko yan. Pero kung galing sa ICC... So same yung stand nyo, sir? Same lang yung stand nyo? If it's coming from ICC, what? No, kung coming from ICC, hindi ko na-recognize yan. Alright. Sir, kumusta, sir? Sir, kumusta? May communication na kayo kay PRRD? Wala nang wala pa. No plans of going sa The Hague? No plans of going? Kaya kung mag-apply ng Schengen visa, yung isyuhan ako, then maybe bago or may pagkakataon, before election, sana makabisita man ako sa kanya. Sure, wala kang concern, baka i-detain ka na dun. Diretso na siya. Sige lang, i-detain mo ako doon. Pero pagpunta ako doon sa dahig, mag-wig ako. Mag-wig ako para hindi na ako makilala doon. Ha? Anong pangalan gagawin? Saka, akala mo isa lang wig ko. Meron pa akong afro dyan. Tingnan nyo, pag mag-afro na ako, hindi na ako makikilala. So speaking of visa, may US visa ka na ba? US visa, meron, pero nag-expire na. Hindi pa ako nagpa-renew. Since nung 2020, sir, nung kinancel nila, hindi na. Yung kinancel nila, afterwards, nag-uusap si Presidente Duterte at si President Trump, binalik yung visa ko. Pero hindi ako nakabiyahe after that, hanggang sa nag-expire na lang at hindi pa ako mag-apply pa ako makarenew. Sir, kasi nasabi nyo rin kanina na dahil may sanctions nga si President Trump, na isanction din yung may-ari ng plane. Meron po ba kayong communications to any of US officials to pursue that suggestion further? Secret. Secret. Okay na po. So kung pagpunta sa Hague, may plano talaga kayo? Mag-apply ko, baka before, after elections, bago kung manalo ako, manalo at talo, siguro, anak ko na mas maganda magbukas. Para saan? Baka pwede tayo makabisita. Sir, last na lang, reaction kay Attorney Roque, kasi sabi niya matagal naman na daw niyang winarn si PRRD sa ICC pero wala daw sumeryoso sa kanya among the close circle of President Duterte. I don't know about President Duterte, pero kami ni Harry Roque, nag-uusap rin naman kami patungkol dyan.
And, I was taking his advices seriously. Okay. Nakikinig naman ako sa kanya. Thank you. Yan mga kabunyog, narinig po natin itong mga sinabi ni Bato sa kanyang interview. Grabe mga kabunyog, may balak pa itong pumunta doon sa The Hague. Hindi siya nababahala na posible siyang dakpin doon pag pumunta siya sa headquarter ng ICC. Anyway, alam naman natin na puro salita at walang gawa ang mga pinagsasabi nitong si Bato. Dahil kung matatandaan po natin, sinabi niya mismo na pag-aaralan niya kung susuko ba siya sa ICC or magtatago na lang sa Senado. Anyway, ito mga kabunyog, panoorin po natin itong nakaraang pangbalita. Dito lang ako, dito lang sa Pilipinas. Bakit tayo umalis ng Pilipinas? Nananatiling nasa Pilipinas lang si Senador Ronald Bato de la Rosa at nag-iikot para mangampanya. Ito ang kanyang tiniyak sa gitna ng banta ng posibleng pag-aresto sa kanya ng International Criminal Court o ICC sa pamamagitan ng mga lokal na otoridad at International Criminal Police Organization o Interpol. Nagpasalamat naman ang mamabata sa pahayag ni Senate President Francis Chis Escudero na poprotektahan siya sakaling maglabas na ng warrant of arrest ang ICC laban sa kanya. Magandang kuha niya sa akin option dahil nga hindi ka na pwedeng huliin napakadya ka sa loob at dapat respetuhin nila yung Senate as an institution. So maganda yung para sa akin. Bukod sa proteksyon ng Senado, may iba pa niya siyang kinukonsiderang posibleng maging aksyon sakaling hindi panigan ng Korte Suprema ang kanilang petisyon laban sa ICC arrest. Hindi ko naman sinasabi na forever akong mag-standby dyan. So meron pa rin hanap pa rin tayo ibang courses of action na pwedeng gawin. Yun nga lang, hinihintay lang natin yung maging decision ng Supreme Court. Kung ito ay pabor o hindi pabor sa atin, then we will make our next move kung ano maging decision ng Supreme Court. Na hindi kayo susuko? Kasama yan sa kinikonsider natin, kasama yan sa course of action na pwedeng gawin. Nauna nang inihayag ni Senador Bato de la Rosa na payag siyang magpa-aresto kung pahihintulutan siyang alagaan si dating Pangulong Rodrigo Duterte habang nakadetini ito sa ICC headquarters sa The Hague, Netherlands. Ngunit tila nagbago na ang posisyon nito ngayon kaugnay ng issue. Paliwanag ni De La Rosa, mahirap ang sitwasyon sa loob ng pasilidad ng ICC dahil ultimong si Vice President Sara Duterte ay hindi makalapit sa dating Pangulo. Kung wala tayong makita na hostesya dito sa ating bansa, bakit ka susuko? Di ba? Titingnan natin. Kung mayroong makita natin may glimmer of hope na yung Supreme Court ay talagang panindigan niya yung kanyang pagiging independent. Mayroon din ipapakitang magtatayo na yung Senado kung anong dapat. Then I will evaluate. As I've said, I will cross the bridge when I get there. Isa si De La Rosa sa mga responded o inirereklamo sa ICC bilang former Philippine National Police Chief na nagpatupad ng War on Drugs campaign sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Yan ba to, napanood mo yung sinabi mo noon na mas mabuti pang manatili dito sa Pilipinas para makaiwas sa posibleng pag-aresto ng ICC sa'yo? Dito pa lang sa sinabi mo, malinaw na naduduwag kang makulong kasama si Digong at ngayon pupunta ka pa doon. Ano ang nakain mo? Para gumawa ng isang desisyon na pagsisisihan mo sa bandang huli? Or nagmamatapang ka na naman? Sana totoo yan sinasabi mo dahil sigurado pag pumunta ka doon, hindi ka na nila pakakawalan. Anyway, dito na lang po ang aking topic. Mabuhay po tayo mga kabunyog. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.